Alamin naman natin ang sitwasyon sa NAIA ngayong simula na ng long Christmas weekend. Mula roon, live na nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Mel, ngayon at bukas nga inaasahan yung maraming bilang ng mga taong dadating dito at inaasahan po na mas marami pa yan kumpara noong bago sinatawag nilang pre-pandemic period. At makikita nyo nga sa akin likuran, Mel, no, patuloy na puno po ang check-in counters dito at ilang bahagi po niyan ay paliko-liko pa yung tao sa sobrang dami po ng nagsipuntahan dito. Naghihintay sa kanyang flight pa Cebu ang pasaherong ito nang makausap siya ng nag-iinspeksyong si Transportation Secretary Jaime Bautista. Ayon sa pasahero, delayed ang kanyang flight. Sayang yung time, hassle talaga. Inobserbahan din ni Bautista ang Passenger Reconciliation System, bagong teknolohiya ng isang airline para daw mas madaling matunton ang kanilang mga pasahero at hindi maiwan ang eroplano. Kapansin-pansing nagkakaroon ng pila ng pasahero sa bahaging ito bago pa sila makarating sa immigration counter. Sunod na inobserbahan ng DOTR Secretary ang pag-check ng mga bagahe at ang sitwasyon sa pre-departure area. Mabilis ang check-in. Ang immigration, mabilis din, no? Security check, okay naman. Sabi ni Bautista, nasira ang conveyor belt na ginagamit sa mga bagahe ng pasahero pero na-repair naman daw agad nang wala pang isang oras. Obserbasyon pa niya. Itong airport kasi na to is, aminin natin, it's a very congested airport, no? Ang capacity nito ay only 32 million, no? But we are handling already 45 million, no? Kaya kailangan magkaroon ng siguro additional infrastructure, no? Karoon ng additional equipment. Kaugnay naman sa taxing nag-viral dahil naniningil ng siyam hanggang 13,000 piso base sa peking taripa, natukoy na raw ang operator nito at banned na ito sa NAIA. Hinanap din daw nila ang taxi driver at kasama nito. Na-endorse na rin namin sa LTFRB yung kaso, no? So, ang balita namin yung driver ay nawawala na or baka bumalik na sa probinsya. Mel, ayon po sa pamunuan ng NAIA, nais silang paalalahanan yung mga pasahero na sana'y dumating dito 2 oras hanggang 3 oras bago ang kanilang flight para tiyak na hindi sila may iwan ng kanilang eroplano. Mel? Sandra, hanggang kailan yung peak? At kailan babalik sa normal yung bilang ng mga pasahero dyan sa NAIA? Hanggang bagong taon kaya? Sandra? Mel, ang sinasabi sa atin ng pamunuan ng NAIA at ng MIAA ay inaasahan nila na bukas mataas pa rin yung bilang ng mga tao na pupunta rito. Ang estimate nila, Mel, nasa 140,000 mahigit sa isang araw lamang yan, Mel. At ang expectation nila after ng Sabado ay unti-unti na siyang bababa dahil nga magpapasko na. Tapos inaasahan na posibleng tataas ulit matapos ang Pasko around December 27 dahil yun naman daw mga nagsiuwi ng maaga ay babalik naman sa Metro Manila. So ganyan daw po ang cycle, ika nga, Mel, dito tuwing Kapaskuhan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.